Amen? So, sa pagre-recall natin na yon, natutunan natin last week na si Jesus po, hindi lang tayo nag-aaral ng Bible to get information about sa Panginoon, ano yung mga sakripisyo niya, ano yung mga ginawa niya, di ba? We take the information for our transformation. Amen? At yun yung sometimes hindi naintindihan ng mga tao. 'Di ba? Kaya napakahalaga po na atin pong maunawaan yung ating sitwasyon at kalagayan sa harap ng Panginoon, kung bakit siya patuloy na inaabot yung mga buhay natin at bakit after nating receive, 'di ba, ng kaligtasan na nagmumula sa Panginoon, hindi tayo tumitigil na magpahayag ng kabutihan at kagandahang loob ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Kasi kailangan itong mabuhay. Kailangan maging related to sa buhay ng mga tao na nakakasalamuha natin. At yun yung topic natin kahapon na hindi lang tayo nagiging acting, di ba? Nagpipreach tayo sa harap ng mga tao, di ba? Katulad na, lalo na yung mga tao na wala silang mga church, di ba? Hindi lang tayo nagpipreach ng mga simpleng mga mensahe o sermon, kundi turuan natin yung mga tao na lumapit at paano lumapit sa Panginoon, 'di ba? Hindi lang yung mga puro kasalanan. Walang problemang mag-preach ng about sa kasalanan. Pero kapag ang pastor ninyo puro kasalanan na lang ang pinipreach nila, 'di ba? May something wrong. Amen? Kasi mabiyaya din po ang Panginoon, kailangan balance lang. So ngayong araw na 'to, amen. Tayo po ay dadako sa Jesus spoke to the crowd with an interesting style. So last week, pinag-aralan natin yung truth to life. 'Di ba? Para yung katotohanan na natanggap natin maging buhay sa ating buhay. At ngayon naman, pag-uusapan natin kung paano si Jesus Christ nagsalita sa crowd, kung bakit yung mga tao nagkakaroon ng interest sa kanya. Amen? So dito, makikita natin sa Mark 12:37, sabi niya dito sa salita ng Diyos, si David na rin ang tumawag sa kanya ng Panginoon. Paano siyang magiging anak ni David? Napakaraming tao ang malugod na nakikinig sa kanya. Amen? So, yun po yung pinaka-verse natin, ano? So sabi niya, the large crowd listened to Jesus with pleasure. Amen? Sa NIV po, sabi doon, they listened. 'Di ba? May ED doon, with delight. Amen. So napakahalaga na nakikinig tayo ng masaya tayo, nagagalak tayo sa salita ng Diyos. Amen. Kaya ikaw at ako, kapag nagme-mensahe ka ba sa tao, do people delight? Excited ba sila na marinig ka? Excited ba sila na umattend sa church o sa ganitong mga gawain? Kasi alam nila na mag-i-speak ka o magsasalita ka, magpapahayag ka ng salita ng Panginoon. 'Di ba? Kasi some pastor, ang akala nila, lagi nilang iniisip, they are failed sa pagpipreach. Amen? Kasi daw, yung mga tao, hindi daw nag-enjoy sa message nila pagdating na si Christ ang kanilang inahahayag sa mga tao. Pakiramdam nila, yung pagpipreach nila, boring daw. Amen? At sinasabi nila sa sarili nila, we're not entertainer. Hindi kami nandito para entertainin kayo. Hindi kami nandito sa church na to para mag-entertain ng bawat isa sa inyo. Amen? Yun yung salita ng mga pastor na karamihan naririnig natin kapag ang tingin nila o ang refleksyon ng ibang tao boring or negative na mga salita, yung kanilang naririnig na nagmumula sa Panginoon ay sa mga tao sa paligid nila, 'di ba? Mga negatibo kasi wala namang perfect church eh. Kahit saan tayo magpunta, walang perfect church. 'Di ba? Walang mga perfect na tao. Sabi ko nga sa inyo, if there is one person, 'di ba, na perfect na lumakad sa mundong ito, that's only Jesus Christ itself. Wala nang perfectong tao na lumakad sa mundong ito. So we cannot point people na yung mga kakulangan nila pero bilang mga lingkod ng Diyos, 'di ba? Hindi rin tayo pwedeng maging harsh sa pagsasalita natin na kapag nakakarinig tayo ng negatibo, re-respond din natin sila ng mga negatibong sa. Hindi naman ako nagpunta dito eh. Ano ba kung hindi ka na-entertain sa aking paghahayag ng salita, 'di ba? Hindi naman ako entertainer mo.
Hindi naman ako nandito para entertainin kayo, 'di ba? Yung pangit na dating ng salita na may yabang, na may alam niyo yun, na may astang ano, parang tao sa kanto na that's the difference. Sabi ko nga, 'di ba, lagi natin pinag-aaralan yung uncommon life na meron tayo na nakikita ng ibang tao. Yung uncommon life na sandali lang, bakit ganitong si Sis Mebs, pinagtutulungan na nga sa church, pero nananatiling masaya sa paglilingkod sa Panginoon. 'Di ba? Hindi nawawala yung kagalakan. Amen? Kasi we know the difference na saan galing yung strength natin, saan galing yung joy natin, saan galing yung kapayapaan natin, 'di ba? Hindi natin iisipin na we are entertainer. 'Di ba? Kasi alam natin that we have CCTV, may malaking CCTV sa langit na ano man yung ginagawa natin sa mga kapwa natin, kahit ikaw ay simpleng barangay tanod lang, 'di ba? Simpleng tagapaglinis ng bahay, 'di ba? Everything you do it for God's glory. Kasi alam mo na may master ka, 'di ba? May King of King, may Lord of Lord na bukod sa amo mo, meron kang nakatingin na 'di ba, magtapon ka lang ng kasing laki ng dumi na kunangot, 'di ba? Hindi pwede kasi anak, sabi ko sa iyo, 'di ba, sa lahat ng ginagawa mo, do it for the glory of God. Amen? So bakit ganyan? Bakit gano'n, 'di ba? Kaya napakahalaga po ano na hindi tayo sasagot ng mga gano'n na salita na kapag nakakarinig tayo ng hindi maganda. Alam niyo dito sa lugar po dito po sa Amerika, meron ditong samahan ng mga tinatawag na Gallup poll. Gallup poll ang tawag sa kanila. Sila yung mga tao na tinatawagan, o nakita mo ba yung news about kay Trump kanina? Ano sa palagay mo? Ano yung opinion mo? Ganon. Mga tao na hinihingan nila ng impact ng opinion. 'Di ba? And some of them, 'di ba, hindi naman talaga sila nagpupunta sa church. 'Yun ang batayan nila. Na kaya doon sa organisasyon na 'yon ng mga tao na 'yon, nasabi nila yung kanilang mga opinion na mostly daw ng mga tao na nagsisimba sa church. Amen. Ang tingin nila sa church is boring place. Boring place. Are you agree with that? 'Di ba? Na yung church niyo daw is boring place. Kayo ba naboboring sa gawain na 'to? Kayo ba naboboring sa paglilingkod sa Diyos? No, so yun yung kanilang pag-aaral at paghingi nila ng mga opinion sa mga organisasyon na ganito na ang pagsisilbi daw sa Panginoon, marami daw mga tao ang nagsasabi na boring daw po ang maglingkod sa Diyos. Kaya minsan pag tiningnan natin, sabi dito, pag tiningnan natin yung word na entertain sa dictionary, ang meaning po ng entertain, you'll find this definition, sabi niya dito, capturing and holding the attention for an extended period of time. So, ibig sabihin sa Tagalog, 'di ba? Ito yung kina-capture mo o binibihag mo, 'di ba? Or hino-hold mo, hinahawakan mo yung atensyon ng mga tao para magkaroon sila ng uhaw, 'di ba? Ng interes, 'di ba? Katulad ni Jesus Christ sa pagpapahayag sa salita ng Diyos. So, hindi ko alam kasi sometimes po minsan pumasok din sa isip ko noong hindi ko pa nauunawaan ang paghahayag ng salita ng Diyos. Sinasabi ko rin sa sarili ko kasi parang naririnig ko rin sa ibang tao, hindi naman ako entertainer ng tao 'di ba? Pumapasok rin sa isip ko. Pero hindi ko naman sinasabi na hindi po ako nandito para entertainin kayo, hindi po ako nandito para hindi ganoon sinasabi ko sa tao kasi alam ko yung dahilan, alam ko yung purpose kung bakit tayo nandito. 'Di ba? Meron tayong assignment na pinapagawa ng Panginoon sa atin. Go and make disciple. Pero hindi tayo makakapag-go and make disciple, baptize them from in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit kung hindi natin mararanasan yung magpahayag at magpaunawa sa mga tao na bakit ba sila magpapabaptize? Kailangan mo ipaliwanag. Bakit ba nila tatanggapin si Jesus? Bakit kailangan tayong maglingkod sa Panginoon na to? Bakit kailangan nating gawin ang fellowship? 'Di ba? Hindi natin pwedeng sabihin yun nang wala pong paliwanag. 'Di ba? Lahat ng bagay sa mundong ito, kailangan nating ipaliwanag at ipaunawa. Even nga, 'di ba, pag utang, 'di ba? Pag inutang mo to, kailangan may interest to na ganito. 'Di ba? Bago nila pirmahan 'yon, 'di ba? Kailangan mo ipaliwanag. Kailangan mong sabihin sa kanila yung mga bagay, 'di ba, na kanilang papasukin even sa trabaho. 'Di ba? Ito yung kontrata mo ngayon. Kahit simpleng trabaho lang, 'di ba? Ito yung oras ng iyong pagtatrabaho, sa ganitong oras uwi ka, kailangan mo ipaliwanag lahat ng bagay.
Amen? At ganun din po sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi mo pwedeng bautismuhan ng isang tao o ipabaptize ang isang tao na maging born-again Christian kung hindi mo pinapaunawa sa kanila kung ano yung tinatanggap nila. Even yung mga anti-Christ, mga kapatid, they explain, di ba? Ine-explain nila. O di ba katulad ng mga kwento na patotoo natin, di ba? Meron pang mga pag gusto mo ng kapangyarihan, meron ka pang 40 days na kailangan mo mag-pray ng mga Latin-Latin na ganyan, di ba? Yung mga ganon, lahat, everything have instruction. Kahit sa mga binibili ninyo na simpleng bote ng gatas, di ba? May instruction dito, paano mo linisin, paano mo hugasan, paano mo gamitin. Di ba? Kahit sa pinakamaliliit na bagay, kahit earphone, di ba? Meron nakalagay na instruction doon, paano mo gamitin, paano ito magagamit ng ano, di ba? Paano mo i-charge, ilang oras. Everything have instruction. And even the Bible have instruction. Amen? At ang Panginoon, naging sobrang interesting siya sa mga tao noong mga panahon na siya, 'di ba po, ay naghahayag ng salita ng Panginoon, ng kanyang ama. Kung ano yung kanyang misyon, alam niya yung misyon niya, kaya nga hindi siya nag-aaksaya ng oras, hindi siya nag-aaksaya ng panahon sa walang halagang bagay. Mahalaga ang bawat minuto sa kanya kasi our days sa mundong ito is numbered. Hindi mo alam kung bukas gigising ka pa. 'Di ba? Hindi natin alam. It's all decision ng Panginoon 'yon. Kaya ito pong mga tao na to na nagpi-preach na tinatamad silang mag-preach because of most of them meron din silang unforgiveness pero nagpi-preach sila ng forgiveness. Meron silang anger pero nagpi-preach sila ng kabutihan at kagandahang loob sa mga tao. Amen? So, napakahalaga po na makita natin yung wag tayong maging foolish, wag tayong maging hangal, 'di ba? Na parang nagtuturo tayo na gusto nating magkaroon ng interest yung mga tao pero hindi nakikita sa buhay natin. 'Di ba? Kaya dito po kailangan nating i-prove sa mga tao na hindi boring ang paglilingkod sa Diyos. 'Di ba? Even sa television, nakikita nyo, pag tayo ay nanonood ng TV, 'di ba may mga commercial, 'di ba? 'Di ba nililibang ka ng mga commercial, 'di ba? Kung ano-anong mga bagay na pinapakita nila sa iyo para para abangan mo, para maging interest ka sa Korean drama na pinapanood mo o sa mga Pilipino na dati, 'di ba? Yung mga pinapanood mo na inaabangan mo, nasasampalin na, sandali, naging commercial pa. Ano ba naman 'yung sasampalin din? 'Di ba? Ganun tayo dati, 'di ba? Yung Mara Clara na pinapanood natin, sino nakaka-relate diyan, 'di ba? Yung nakikipag-away yung bida sa loob ng gusto mo rin pumasok sa TV, kulang na lang. So, 'di ba? Ikaw na isasabunot eh. Ako na lang eh, 'di ba? Agawin na ni Ate Joy yung 'di ba? Sino nakaka-relate? Totoo, 'di ba? Yung interest mo dun sa movie na yon, hahalik ka na bigla nag-commercial, 'di ba? Love story pinapanood. Sandali, 'di ba? Ano yung excitement mo, yung interest mo, 'di ba? Ganun yung ginagawa, 'di ba? Ganun yung ginagawa ng mga sa advertisement, 'di ba? Sino yung pinipili nilang mga 'di ba, yung mga sikat? 'Di ba yung mga sikat na artista para titigan mo yung kanilang billboard sa Manila, 'di ba? Pinipili nila yung mga tao na alam nilang may kasikatan, 'di ba? Hindi nila pinipili yung mga hindi sikat kasi hindi mo papansinin yung billboard na 'yon. So you see, yung mindset ng tao, yung psychological mindset nila, how you attract people. 'Di ba? Paano sila magkakaroon ng interest? 'Di ba? Na kahit hindi nila gustong mapunta sa church, 'di ba? Kapag ikaw may impluwensya ka, tas ikaw yung ginamit dun sa tao na yun, mapapapunta mo siya sa church because of meron kang mga interesting things, 'di ba? Na gagawin sa kanila. And sometimes, even sa pagtulong, Even sa pagtulong, 'di ba? Gagawin natin kasi we love to serve. Nagse-serve tayo sa Diyos. 'Di ba si Jesus Christ noon, naghi-healed siya, 'di ba? Hindi lang siya nagpi-preach ng salita ng Diyos, hindi lang siya nagkukuwento ng mga parable. Kaya tingnan niyo si Jesus. Si Jesus po, 'di ba? Kung mapapansin ninyo, mga kwento yung kanyang style, 'di ba? Yung kanyang pagpapahayag ng salita po is mga kwento na magkakaroon ng interest. Amen. Napakabait talaga ng anak ko. Yes. Magkakaroon ng interest. You cannot touch. Here. Here. Magkakaroon ng interest yung mga tao. 'Di ba? Na makinig sa kanya. 'Di ba? Yung nagkukwento siya ng iba't ibang klaseng kwento, ibang klaseng parable.
Amen? Kaya yung pagiging teacher ni Jesus, nakikita natin na hindi dahil weird si Jesus, hindi mo siya titingnan na ang weird niya kasi gumagawa siya ng himala din sa mga tao. 'Di ba? Inahayag niya 'yung kasalanan sa pamamagitan ng kwento. Pero at the same time, pinapaunawa niya kung paano tayo lalapit sa Diyos para tayo mapatawad. Amen? So, kaya naniniwala ako na ito yung mga bagay na kailangan nating mapatutunan bilang mga preacher. Hindi mo kailangan maging pastor, hindi mo kailangan maging may title muna sa mundo bago ka magpahayag ng kabutihan ng Panginoong Diyos. 'Di ba? Kasi actually, si Jesus dati, di naman siya binigyan ng title ng mga church, ng mga pariseo para maging guro. 'Di ba? Alam niya lang. Alam niya sa sarili niya kung sino siya sa harap ng Ama, 'di ba? Kung anong kanyang mission, ganun din, alamin mo din. Hindi mo kailangan na magpagal. Walang masama pong mag-aral ng mga theology, walang ganyan. 'Di ba? Pero kapatid, wag nating gamitin 'yan para lang magtagal tayo. Na pwede mo nang gawin ngayon, sandali lang, kailangan ko pang mag-aral ng theology para makapagpahayag ng salita ng Diyos. Know the truth. 'Di ba? Alamin mo yung information kasi yung information ang magtatransform sa mga tao. Amen? 'Di ba? Yung testimony mo mismo ang magpapahayag ng goodness ng Diyos kasi that's your message. Kaya tayo may testimony. Hindi ito boring. Hindi po. Kasi pag sinasabi natin na ang boring naman, ang pinapakinggan kong preacher kanina, ang boring naman, para mong sinasabi na God is boring. Kaya mag-iingat po tayo sa mga ano natin kasi nagkakaroon tayo ng slandering o pagiging chismosa natin. Nagkakaroon tayo ng masakit na salita na hindi natin namamalayan. Amen? At lahat po tayo, sometimes guilty. Ako minsan guilty, minsan kasi nalulungkot ako kapag yung mga preacher parang nakakaantok ba? Yung ano, 'di ba? Kaya minsan din gusto ko silang magkaroon ng confident, 'di ba? Ng encouragement to listen yung mga tao kasi kailangan nating ma-attract. Hindi ko sila kinikritik na ano, hindi po. Magkaroon lang ng sigla, 'di ba? Yung saya, 'di ba? Yung katulad noon, yung attraction strategy para mapakinggan ng tao, 'di ba? Yung salita mo. At yung kaya nga mahalaga yung mga character po natin, ano? If we are preacher o nagtuturo tayo or teacher tayo, 'di ba? Ang teacher, tingnan niyo sila. Kailangan masayahin yung mga teacher ng bata kasi kailangan nilang ma-attract yung mga bata at ma-encourage nila na pumunta sa eskwelahan araw-araw kasi hindi lahat ng bata gusto pumunta sa eskwelahan. So lahat ng bagay sa mundo, mapa-spiritual man o hindi spiritual, we have to enjoy, 'di ba? Kailangan natin na magkaroon ng encouragement una sa sarili natin, 'di ba? Sa trabaho natin, hindi lahat ng trabaho niyo gusto niyo. Do you think si Ate Therese gusto niya yung trabaho niya? 'Di ba? Na laging pupunta sa office, pero nai-enjoy niya 'yan. Bakit? Kasi yung attitude, 'di ba? Na tinuturo sa kanya ng Panginoon. Kaya when God word, kapag yung word of God tinuturo sa atin na parang feeling natin uninterested o hindi nakakaengganyo, 'di ba? Lagi nating iisipin na hindi natin yan sinasabi sa pastor na yun, sinasabi natin yun sa Diyos. So, nagkakasala tayo. So, napakahalaga po ng message na sinishare po natin. Take it or leave it. Yun yung dapat attitude. Ganun yung attitude na dapat natin na ba't iniisip daw natin. Sabi dito, the message is too important to share it with. Take it or leave it. Diba? Nasa sayo yun. 'Di ba? Kasi kapag tinake mo yon nang may puso ka, na may kagalakan, pwedeng maging inspirasyon sa yon. Pero kung nilib mo lang doon na para kang tao na nakarinig ng salita ng Diyos, tumalikod, 'di ba? At kinalimutan may salita ng Diyos, talagang walang halaga yon. So, Jesus captured the interest of large crowd with techniques, 'di ba? May techniques siyang ginawa that you and I, ikaw at ako, we can use. 'Di ba? Katulad po ng sinabi ko, first, he told stories sa mga tao para to make point, 'di ba? Na tingnan, oo nga naman, 'di ba? Makikita natin si Jesus, 'di ba? Jesus was a master of storyteller, 'di ba? Hindi naman siya nag-aral ng theology. Nag-aral ba si God ng theology, 'di ba? But wisdom, yung thought, 'di ba? Yung thought na nagbigay siya ng kwento sa mga tao na nag-interest. Diba, nag-iisip sila, bakit Panginoon? Paano naman nangyari yon? Panginoon, bakit ka nagpahayag ng mga parable sa mga tao? Hindi naman nila naintindihan, di ba?
Pero nagkaroon ng attention yung mga tao, na-attract sila. 'Di ba? The way na mag-speak si God sa crowd. Hindi lang po basta ganito hindi lang 14 people, 18 people, hindi. Buong crowd. 'Di ba? Naaakit ni Jesus without theology. 'Di ba? But the truth na dala niya, the light na dala niya, yung way, 'di ba? Yung way na tinuro sa kanya ng Panginoon. And ganun ka din. You have the thought of God. Kapag hiningi mo, kapag kulang ka, hingin mo, sabi sa Diyos. 'Di ba? Sabi ng salita ng Panginoon. And that's the truth. 'Di ba? Hindi natin kailangan magbabad ng sobrang sa pag-aaral. Kasi yung taong nanghihingi ng kaligtasan nasa harapan mo na. And when you miss that, pwedeng mapahamak yung tao na yon. 'Di ba? Naranasan nyo ba yung kinakausap ka ng Diyos na maghayag ka ng salita sa tao na yan? Tapos hindi mo sinunod. Lord, hindi ako karapat-dapat. Kasi nakatingin ka sa sarili mo na, Lord, hindi ako karapat-dapat. Wala akong karunungan. Wala akong alam na sasabihin sa Kanya. Diba? Hindi mo ba naisip na your life is a witness? Diba? Ikaw yung naging witness ng kabutihan ng Diyos. Kasi kahit gaano tayo kasama, ni-redeem tayo ng Diyos. Binago niya tayo. My story, my testimony, 'di ba? Is dala kong mensahe na kung ako ni-redeem ng Diyos, yung mga tao pa kaya sa paligid ko hindi nila i-redeem, hindi niya i-redeem, 'di ba? Dala-dala ko yung story ko. I'm holding the testimony na meron ako. Amen? So sa Matthew 13:34 po, hallelujah, sabi niya dito, basahin natin. Matthew 13 po, verse 34. Oops. Meron po bang nakakita? Dali lang po. Wala kasi akong Tagalog. Ayan. Matthew 13, verse 34. Sabi niya po, ang lahat ng ito ay sinabi ni Jesus sa mga tao sa pamamagitan ng mga talinghaga. At wala siyang itinuro sa kanila nang hindi sa pamamagitan ng talinghaga. Amen? Sa gayon, ayan, so hanggang 34 lang po sinabi niya. So dito, nakikita natin na si Jesus naging storyteller siya sa pamamagitan ng talinghaga na inispik niya sa mga tao. 'Di ba po? And this is how God communicate. Ito yung paraan ng Panginoon para makapag-communicate in His Word. 'Di ba? Sa mga human, sa mga taong katulad natin. Kaya, alam niyo po, yung pakikipag-story communicate natin sa mga tao, 'di ba tingnan niyo yung mga tao interesado sa chismis. 'Di ba nung wala pa tayo sa gawain ng Panginoon, 'di ba interesado tayo? 'Di ba? Sino dito, 'di ba? Sino dito? 'Di ba mga dati tayong chismosa? 'Di ba? Lalo na kahit nga sa online, 'di ba? Ngayon, tingnan niyo kay Aljur, kay pag dumadaan sa ha? Niloko niya ba talaga si Kylie? Parang gano'n. Interesado din ako, 'di ba? Inaalam ko 'yung katotohanan. Ganon din sa Lord, 'di ba? Ganon din sa salita ng Panginoon. Amen? Tingnan niyo po meron po tayo dito tatlong klase po ng communicate spiritual truth. 'Di ba? Yung benepisyo using stories sa pagko-communicate ng spiritual truth. Because our life is spiritual. Whether you like it or not, our God is a spirit. 'Di ba? So ang buhay natin, we have to walk in the spirit and truth. We have to walk sa 'di ba po, sa characterize ni Holy Spirit. We have to walk, 'di ba po, sa character and nature niya sa mundong ito, na may love, may patient, may faith, may self-control. Amen? So number 1 po, is story hold our attention. Kaya tingnan niyo po, yung reason ng mga TV, television, yung mga popular na mga artista, 'di ba? You are interested. Kasi merong mga essentially story, 'di ba po? Yung kanilang buhay na nagiging interested ka, 'di ba? May mga comedy, 'di ba? Nanonood ka ng comedy kasi gusto mong tumawa. May mga drama, 'di ba? Mga balita, mga talk show, even commercial have stories. 'Di ba? Hindi nyo ba napansin? Bakit anong dahilan mo sa paggising sa umaga? Sabi ba, Nescafe. 'Di ba? Ganun, 'di ba? Yung ganun din na po napapanood ng mga hindi na po kasi ako nanonood ng mga commercial sa TV, pero
kapag nanonood yung anak ko, 'di ba, ng mga pang babies, 'di ba ganon? Andun yung mga ano, yung expression ng muka, 'di ba? Para maging interested yung mga bata, 'di ba? Yung the way na speak the mouth, 'di ba? Mama. Mama. Mama, 'di ba? Yung ganun. Yung mga ganun, yung mga ano na pag-attract sa mga baby. 'Di ba? Kasi they teaching them, 'di ba, sa mga story na don't use your hand to beat someone, 'di ba? Yung mga ganon. Itong kamay na to is ginagamit sa pagbibigay, 'di ba? Sa pagtulong, yung ganon. Tinuturuan yung mga bata sa pamamagitan ng mga story. Amen. 'Di ba? Kaya yung mga drama, nobela, 'di ba? Nadadala tayo. Because pag pinapanood natin, na-attract tayo, nagkakaroon tayo ng interest sa mga yon. Pangalawa po, stories steer our emotion. Diba? Kaya pag ikaw si Jackie Chan, gusto mo na rin pumasok sa loob. Ah! Pa! Naku, si Pa! Ay! Naku, yung pinsan ko na po! Naranasan niyo ba yung ganun? Yung pati emotion mo, di ba? Napapasipa ka na rin. Sandali! May sasaksak sa likod na! Ah! Di ba yung mga ganun. Mga expression na yung emotion mo. Madadala ka. Di ba? Sandali, sasampalin ka na. Naku, pinagbabalakan ka ng barilin, wag kang pupunta doon. Di ba? Nakita mo yung mga ganun na parang pati ikaw napapatayo ka sa ano, sandali lang, mababangga na, ay! Di ba? Ma-express ka, yung expression mo, madadala ka. Di ba? Yung emotion mo, may impact. May impact yung istorya na pinapanood mo. It changed your life, 'di ba? Sometimes kapag sandali pag ang pinapanood mo yung mga spiritual like based on faith, sometimes yun yung way ko sa asawa ko para magkaroon kami ng bonding na dalawa, na manonood kami ng true to life story about faith, 'di ba? Na nagbibigay sa amin ng inspirasyon. Paano kami mag-handle? Nakikita namin doon sa sitwasyon ng story na paano na overcome ng mga tao yung bigat ng problema, 'di ba? May sakit yung pamilya nila, pinairal pa rin yung faith. Napanood nyo ba yung yung nasa ospital na yung kanyang anak, 'di ba? Nalunod siya, lumubog sa yelo. Tapos pinagpray niya, Holy Spirit, sabi niya gano'n, nananalangin siya, Lord, you are God. I speak life to my son. Sabi gano'n. Tapos dineclare na napatay. Pero di pa rin siya tumigil. Nandun siya sa emergency room. Niluhudan niya talaga yung Panginoon. At yung mga kanyang mga, 'di ba, yung mga kasama niya sa eskwelahan, nag-vigil sila, nagdadasal sila sa labas ng eskwelahan, nakikiramay sila, 'di ba? Nagtipon-tipon yung mga tao. And then suddenly nabuhay yung anak niya. 'Di ba? Yung faith natin, 'di ba, kung saan tayo dinadala ng faith natin, na kahit tinitingnan natin yung mga tao, 'di ba, na nanloko sa atin, mga tao na tsismosa sa buhay natin, hindi yun ang nagiging natin, inspirasyon. Kasi ang inspirasyon natin, yung kabutihan ng Panginoon na ginagawa niya sa buhay natin, kung bakit tayo nagpapatuloy. 'Di ba? Kasi hindi naman silang may hawak ng future ko eh. Pwede nila akong siraan, maghapon silang magchismisan. Pero kapag ang favor ng God nasa atin, 'di ba? Walang magagawa sila. Sabi nga, when God opened the door, no one can shut. If God is with me, who against me? 'Di ba? Katulad ni Tatay David, Goliath yung kalaban niya. But the hands of God is nasa kanya. Yung favor nasa kanya. Si Joseph, mukha bang masarap yung napagdaanan niya? Tingnan nyo, even sa Bible may mga kwento. 'Di ba? Mukha bang masarap na itapon sa balon? Na even sarili mong kapatid gusto kang patayin dahil sa inggit? 'Di ba? But after all, 'di ba? Lahat ng 'yon may limitasyon. Lahat ng 'yon kontrolado ng Panginoon. Kung gaano kalalim yung balon, saan siya itatapon, kung hanggang kailan lang, hanggang saan lang yung pananakit nila sa kanilang kapatid. And even ang kapatid nila ginamit na, kapatid natin 'yan, wag niyo nang patayin, hayaan niyo na lang. 'Di ba? Kasi part 'yun ng kwento. Kaya nga, totoo yung sinabi ng Lord sa 1 Corinthians 10:13, walang problema na hihigit sa kakayahan mo. Tapat ang Panginoon, alam niya kung hanggang saan ang limitasyon mo. Alam ng Panginoon, hindi siya murderer na Diyos. Hindi siya Diyos na hindi niya naunawaan, kaya nga siya nagkatawang tao. Alam niya yung suffering natin. Alam niya yung hirap natin. Alam niya yung sitwasyon na paano magutom. Alam niya yung dinuduraan, alam niya yung pinag-uusapan, alam niya yung pinagbabalakan kang patayin dahil sa kabutihan na ginagawa mo at pinoproclaim mo sa mundong ito. Even Jesus have the story. Na pag pinapanood mo, dahil sa akin namatay si Jesus, hindi ko na iisipin yung sasabihin ng chismosa sa akin eh. 'Di ba? Kasi hindi naman ako mamamatay sa salita nila. Pero ang sabi ng Diyos sa akin, anak, leave it to me. Sa akin ang pagganti. Pero huwag kang matutuwa
Pag ginanti kita, sabi niya pa, di ba? Huwag ka matutuwa kasi hindi ko na itutuloy yung pagganti ko sa kanila. Alam nyo, yung pinag-aralan ko talaga na ano sa ano nga yun, yung sa tungkol sa magkapatid si Esau at saka si Jacob talaga, na yung bilin ni Lord sa kanya na huwag tayong matuwa kapag yung kaaway natin ginagantihan ng Panginoon kasi hindi na itutuloy ng Lord yung pagganti sa kanila. And sometimes, in our failure, sa mga panahon na napapahiya tayo, doon natin nakikita yung kabutihan ng Diyos. Amen? Doon natin nakikita yung goodness ng Panginoon na ginagawa sa buhay natin. Nadadala tayo ng emotion, takot tayong mapahiya, pero sometimes, niloloob ng Lord na mapahiya tayo. Kasi para makita natin na it's not you, it's not about you, Beverly, it's about me. Diba? Na paano ko pararangalan yung pangalan ko sa pamamagitan ng buhay mo dahil gusto kitang gamitin. And yun yung ginawa niya sa buhay ni Joseph, sa buhay ni Tatay David. Diba? Sinira niya yung pangalan ng mga tao na yon para mag-glorify yung pangalan niya. Do you think hindi yun mangyayari sa'yo at sa akin? Nasisirain ng Diyos ang pangalan mo para mag-glorify yung pangalan niya. Kasi may bagong Meds na pinanganak, may bagong Fred na pinanganak, may bagong Tatay Yolando na pinanganak, may Joy na pinanganak, may born again na Raymond. At kapag sinabing born again ka, you have relationship, new life. Diba? Kaya nga, iniingatan natin ngayon yung pagkatao natin eh. Bakit? Kasi hindi mo nadala yung Meds na pangalan. Hindi na si Tatay Yolando to. Diba? Kapag gumawa ka ng masama sa kapwa mo, ano sabi nila? Mananampalataya ka pa naman. Ganyan bang mananampalataya? Di ba ang sakit? Ang sakit marinig. Mananampalataya ka pa naman, Eve. Hindi ka marunong magbayad ng utang. Di ba? Ganyan bang mananampalataya? Annalisa? Di ba nagpo-post ka ng mga salita ng Diyos? Ba't di ko makita sa'yo? Di ba? Ganun ang tirada ng mga tao sa mundo. Hinihit nila yung emotion natin para ma-trigger tayo, para magkaroon tayo ng anger. Kaya every message, di ba? Lahat ng bagay na nangyayari sa atin, may impact yun. How you respond. Lalo na pag born again ka na. Lalo na pag binago ka ng Diyos. Paano mo ipapakita sa tao yung respond na yon? Paano mong dadaigin ng mabuti ang masama? Paano yun, Lord? Di ba? Ngayon, nauunawaan na natin yung salita. Dati, hindi. Hanggang mamatay ako, hindi ko patatawarin yan. Pero ngayon, I don't want to die na hindi ako nagpatawad. Kasi sabi ng Panginoon, wag mong hahayaan na lumubog ang araw na hindi ka nagpatawad. Kapag hindi ka nagpatawad, hindi ka rin patatawarin ng Ama. You absorb the word, yung information, inabsorb ng isip mo, ng puso mo. Kaya ka tinatransform nito. Diba? Hindi mo siya pwedeng pinakinggan lang, narinig mo yung information, tas di mo ginawa. Even sa mga instruction ng lahat ng bagay, subukan mong ang sasakyan mo, huwag mong sundin ang instruction, hindi mo mapapaandar yan ng maayos. Ganon din ang buhay mo. Huwag mong sundin ang instruction ng Bible, hindi mo mapapaandar ang buhay mo ng maayos. Pag sinabi ng Diyos na I am the first, the greatest commandment, love God with all your heart, with all your soul, with all your mind. Pag hindi yun ang una sa buhay mo, lahat ng pangalawa, pangatlo, pang-apat, mali na. Sabi nga ni Kuya Fred, parang butones. Diba? Kapag mali yung una, mali na hanggang dulo. Ganon din ang buhay espiritual. Kapag hindi tayo nagsimula sa tama, hindi pwedeng maging tama lahat ng bagay sa buhay natin. Itama natin yung una para maging tama yung huli. Diba? Kasi kung anong tatanim mo, yun ang aanihin mo. Kapag hindi mo inalagaan ng sibuyas, sa lugar namin, pag di mo inalagaan sa punla pa lang, di mo inalagaan ng punla mo, di ka aani ng, diba? Ng maayos kasi hindi mo nga inalagaan from the first place eh. Amen? So, stories stir emotion. Pangatlo po, story help us to remember. Diba? Nung panahon na ikaw ay naghirap. Nung panahon na ikaw ay may sakit. Diba? Pinagaling ka ng Diyos. Nung panahon na sumusuka ka ng dugo. Hindi ka makapagsalita. Ngayon, salita ka na ng salita because you remember the story. You remember yung suffering na nararanasan mo nang wala ka sa Panginoon na hindi ka pa gumaling. You remember na sinisiraan ka ng mga tao. You remember nung addict pa ako. Diba? I remember nung panahon na nanlalalaki ako. Na nakasainuman ako. Remember those days.
Because that is the part of your story na tutulong sa'yo para tingnan yung buhay mo kung nasan ka na ngayon. Ano na yung pagbabago? Remember those story na baon ako sa utang, milyon po, no, dahil sa tubo ng mga tao. But I remember those story na hanggang ngayon, di ba, tinutulungan ako ng Panginoong Diyos. I remember those story, hindi ko makakalimutan. Kasi pag kinalimutan ko yun, para akong kinalimutan yung goodness ng Diyos sa buhay ko. Kapag kinalimutan ko yung mga nakaraan ko kung saan ako galing, 'di ba? Pwede kong alalahanin 'yan dahil nakita ko yung kabutihan ng Panginoong Diyos kung paanong sisiraan ng lalaki ko yung buhay naming pamilya, 'di ba? Kung paanong binago ng Diyos yung puso ng asawa ko, yung puso ko, 'di ba? Yung mga bagay na naging rebellion ko sa Diyos na ako mismo ang gumawa ng mga pagkakasala na 'yon, pero tinuruan niya ako, tinuwid niya ako. Hindi masarap. Masakit kapag tinutuwid, masakit pag dinidisiplina. Pero mabuti yung naging resulta sa buhay ko. Dahil hindi tayo nagiging mabuting tao sa mga masasarap na bagay. Hindi tayo naging mabuting tao nung tumatawa tayo. Hindi tayo naging mabuting tao at binago ng Diyos nung nasa harap ako ng inuman. Hindi. Binago ako ng Diyos nung pinapahiya ako sa Facebook. Binago ako ng Panginoong Diyos nung napapahiya na ako sa mga tao sa paligid ko. Nung dinudurog ako, na the more na dinudurog ako, parang pakiramdam ko doon lumalabas yung langis, yung anointing ng Lord. Pakimute nga po, Mami Lodi, salamat po. Diba? The more na nasasaktan ka, the more akong bumangon. Nung ang tingin ng mga tao sa akin, di na makakalipad sa Amerika yan, tingnan mo yung mga pinaggagawa. Nung ang tingin sa akin ng tao, di ba, pinagchichismisan ako, even mga pinsan ko, mga mahal ko sa buhay, pinagchichismisan ako. Wala nang mararating yan si Beverly. Mga teacher ko, di ba? Mga teacher ko, pinagchichismisan ako. Sometimes nga, pakiramdam ko yung pangalan ko nandun sa barangay eh. Pero hindi ako nagyayabang na para sabihin sa tao na ito na ako ngayon. Kung meron akong iyayabang, yung Panginoon ko. Sabi nga, iyabang mo yung ginawa ng Diyos sa buhay natin. At yun yung niyayabang ko. At alam ko na bawat isa sa atin, meron tayong istorya. Amen? Alalahanin mo yung mga yon. Alalahanin mo, doon ka magbigay ng atensyon sa ginawa. Kasi hindi pa tapos ang Diyos sa buhay mo. Amen? At pangalawa po, 'di ba? Kapag naghahayag tayo ng salita, yung mga yon, 'di ba? Yung mga story na yon nagbibigay ng atensyon, nagbibigay ng emosyon, at nagpapaalala sa mga tao, sa mga ginawa niya sa buhay mo. Kasi bawat isa sa atin, meron tayong kwento. Yun palang magiging impact na sa tao. Kung si Kuya Fred, binago yung Diyos, ako pa kaya? 'Di ba? Magiging impact yung story na yon sa tao, sa buhay mo. Second po, si Jesus, simple lang. 'Di ba? Paano niya na-attract yung mga tao? Hindi niya kinailangan ng mga theology. Hindi niya kinailangan ng mga termino, 'di ba? Mga terms sa pagtuturo niya. Isa lang siyang normal na tao na tumatayo sa crowd. 'Di ba? Pinapaunawa niya lang sa simple at payak na mensahe. Yung kabutihan ng Diyos Ama. Hindi niya ginagamit yung Greek. Hindi niya ginagamit yung Hebreo na mga salita. Walang ganun si Jesus dati. Diba? Wala siyang mga language of the day na ginagamit. Ano yung mga ginamit ni God kapag gumagamit siya ng mga parabola? Diba? He talk about bird. Diba? Diba? He talk about flowers. Na si Solomon nga hindi nakapagdamit ng katulad ng mga bulaklak. Diba sabi? Mga ibon, pinapakain ko. Pinapakain ng Diyos Ama kahit walang ginagawa. Kayo pa ba? Hindi ba ganun yung parable ni Jesus? He used the lost coin. Diba, ginagamit niya yung alibughang anak na naging pasaway sa tatay pero bumalik din bandang huli. Nakita niyo po, simple. Simpleng mensahe pero laki ng impact sa tao. Even sa'yo ngayon. Even sa atin ngayon, umiiyak pa nga tayo eh. Kasi nakaka-relate tayo sa story, sa emotion, sa thought na naintindihan natin that Lord, kahit pala putikan ako, kahit pala baboy ako dati, kahit pala aso ako, you love me for who I am. Kahit imperfect ako.
Kahit sa lahula ako dati, Lord, hindi ka nagdalawang isip na mamatay para sa akin. You feel the story. Ganun lang yung buhay ni Jesus dati. Pero na-attract niya, ang daming naligtas. Yung 12 disciple naligtas. At ikaw ngayon, dahil sa ginawa ng mga 12 disciple na naghayo, hindi naman nag-aral ng theology. Di ba? Simpleng may mangingisda. Di ba? Simpleng mga mangingisda, simpleng mga tao. Even si Judas, nakapagpagaling sa pamamagitan ng power ni Jesus. Even nag-tridor siya, ginamit pa rin siya ng Diyos. Sila Tatay Moises, nagte-theology ba sila? No. No. Kaya wag natin limitahan yung kapangyarihan ng Diyos na pwedeng magmanifest sa buhay natin. Gamit lang yung story mo. Gamit lang yung buhay mo. Gamit ang Bible na dala natin. Amen? Wag nating masyadong palalim. Pag sinabi ko ba sa inyo, ang ibig sabihin ng Hebreo ganito, ang Greek ganito, maintindihan nyo ba? Hindi rin naman eh. Kapag ba nagturo kayo sa labas, kapag tinuro nyo ba sa labas, yung tinuturo ng Abad Theology, gagamitin mo ba yung Hebreo sa mga Pilipino? Gagamitin mo ba yung Greek sa mga Pilipino? Hindi. Bakit? Kasi hindi ka rin naman nila maintindihan. Bakit hindi mo gawing simple lang? Yung totoo na lang, di ba, na makaka-relate yung mga tao. Ganun lang yung ginamit ng Lord, straightforward. Maging straightforward tayo, maging totoo tayo, maging profound way, yung naiintindihan, yung katotohanan ng mas madali. Alam niyo, yun yung goal ko. Ang goal ko, lagi ko sinasabi kila Ate Melda, gusto kong ma-deliver yung salita ng Diyos na simple lang. Hindi ko kailangan paikot-ikutin. Simple lang. Yung maging epektibo lang, yung maging pumusok sa puso ng tao na mas mahalin nila si Jesus. Yung laging makilala ko si Jesus nang higit kaysa kahapon, okay na ako doon. Kasi pag pinalaw mo si Jesus, maintindihan mo lahat. Not the power, not the anointing. Kilalanin mo lang siya kung gano'n siya kabuti. Magmamanifest yung kabutihan niya sa'yo. Kilalanin mo kung paano niya ginagawa yung simpleng business mo, pero 'di ba? Binabless ka niya ng favor and grace. 'Di ba? Simpleng tricycle driver ka, pero pinapakain mo yung pamilya mo ng 3 beses isang araw. Para masabi mo, minsan may merienda pa sa ating gabi. God is my provider. Dating nakahiga ka sa higaan, may mga taong nanalangin para sa'yo. Ngayon, nagsasalita ka na, ang daldal mo pa, kanta ka pa ng kanta. Diba? Hindi ka nagsasawang ibigay yung kabutihan ng Panginoon kasi God is your healer. Yung wala ka ng panggas. Diba? Wala ka namang pangpagawa ng pangmekaniko, pero may dadalhin yung Panginoon sa'yo. Na okay lang, pre. Hayaan mo, tapusin ko muna. Provide mo muna yung pangbayad. Dalhin mo na lang dito. Gusto ko lang magkaroon ng sariling church. Lord, ayoko puro sa online. Gusto ko naman ng church. Bigla na lang ako may masasalubong sa daan at sasabihin na, "Hi, kilala mo ba yung asawa ko? She's Filipina." Diba? Kaya ako nagkaroon ng church. God is a miracle worker. Diba? Kaya, hindi natin kailangan na sobrang pahirapan yung sarili natin just to tell the truth ng information. Hindi natin kailangan tumayo sa pulpito para masabing preacher ka. Yung merong impact na may taong nababago yung buhay dahil sa storya ng buhay mo. Some pastor show off knowledge. Some pastor using Greek word, academic term for preaching. Every Sunday, they speak unknown tongue without being charismatic. Pastor need to realize that no one care as much about Greek and need to realize that no one, sabi niya dito, kailangan daw pong ma-realize ng mga pastor, ng mga nagtuturo, na hindi natin kailangan yung mga yun. Anong gusto mong maramdaman? Yung nagsasalita sila ng Greek sa harapan mo. O maramdaman mong may kadamay kang pastor na tumutulong para malaman mo ang katotohanan.
because they care. Amen? Alam niyo, that's the big difference po, ano? Hindi masamang mag-aral, pero kapatid, gawin lang natin na simple, katulad ni Jesus. Huwag natin pahirapan yung sarili natin. Kasi sometimes, sabi dito, yung mga nag-i-study ng preaching, sometimes nadi-discourage sila. Kasi, katulad yung iba, tingnan niyo ibang tao, nadi-discourage sila kasi they don't know English, they don't know Hebrew, they don't know Greek. Amen? Sabi dito, I once thought, sabi ni Chuck Smith, sabi ni J. Hayford and Chuck Swindoll, I once thought the seminar doctoral course how much we each prepare and deliver sermon. At the end of the course, the student mentioned that all four of us has without collaboration, emphasize, and same things. Keep it simple. Diba? Ang dami daw nakikinig sa kanilang mga preaching. Ang dami nilang sinabi, Greek, mga Hebreo, ganyan. Pero alam nyo, ang sabi naman nakikinig sa kanila, make it simple. Please, keep it simple. Hindi namin kailangan ng mga ganito. Mas gusto namin na unawaan namin. Diba? Keep it simple. Kasi, wag nating gawin, simple naman ang gospel. Diba? Don't make it complicated. Amen? Wag nating gawing kurso ang gospel. It is very simple. Amen? Kaya yung iba sabi dito, Satan would love for us to do just that. Yung nauubos yung panahon mo sa pag-aaral ng pag-aaral. Pero yung oras na dapat nakapagligtas ka ng kaluluwa bawat araw, ano yung most more important? 'Di ba? Kung pwede mong pagsabayin na, 'di ba, nag-aaral ka ng Bible, nagde-devotion ka, kasi pag nalaman mo yung pinakapuso ng gospel, yun lang naman ang importante. Do you think so? Diba? Yun lang naman ang mahalaga eh. Malaman mo that Jesus is Lord and your Savior, namatay siya para sa'yo, nabuhay siya muli. That's the gospel. That is the mabuting balita. Diba? Proclaim the goodness of God. Sabi may kabutihan ng Panginoon Diyos. Even sa Psalm, kagabi pinag-aralan namin, diba? Humihingi ka ng tulong sa Diyos, God give you mercy, and then, people praises. And then marami nakakilala sa Diyos. Di ba? Yung mga Israel, humingi ng tulong sa Diyos, walang makain, inaalipin, God listen to them. Di ba? Dahil sa panalangin nila, God give mercy and grace. And then, at the last point, nag-praise sila. That is the pattern of deliverance ng Panginoon. Hindi naman kailangan ng mga sobrang, alam niyo po yung dedicated na sobrang pag-aaral na nagiging religious na yung tao, nawawala ng relation. And sometimes, nagiging knowledgeable na lang sila imbes na magkaroon ng relation. Keep it simple. Keep it simple. Amen? So dito sabi ni Paul, that your mind would not be led in astray. Pabasa nga po, 2 Corinthians 11:3. 2 Corinthians 11:3. Tingnan ko po kung 2 Corinthians. Ano sister? 2 Corinthians po, 11. Corinthians 11 verse 3. 2 Corinthians 11 verse 3. Sabi ko dito, ngunit nag-aalala ako baka wala. Pakilaksan nga po, Ate Lisel. Ay, sorry po. Sabi nga po dito, ngunit nag-aalala akong baka malason ang inyong isipan at mailayo kayo sa tapat at dalisay na pananampalataya kay Kristo tulad ni Eva na nalinlang ng ahas. Amen. Po, sabi niya sa English, yun lang purity, yung simplicity and purify of devotion to Christ. Simple. Yung purity ng puso natin and devotion natin kay Christ. It takes a lot of thought and preparation to communicate profound truth in simple way. Amen? Yes, pine-prepared tayo, pero simple lang na alamin mo yung katotohanan and speak in simple way. Kasi ang kailangan lang sa harap ng Diyos, pananampalataya. Diba? Yung mabuild mo yung faith nila. Hindi mo mabibuild yung faith nila just because you talk about other language, diba? Na hindi naman nila naintindihan.
Amen? Einstein once said, you don't really understand something unless you can communicate it in simple way. Totoo naman. Hindi maintindihan ng tao yung mga sinasabi natin kung hindi mo gagamitin ng simple way. Yung simpleng approach, simpleng pag-uunawa sa tao, di ba? Simple lang. Mga matatalino pang tao po yan na nagsasabi nito, si Einstein. Di ba? Sabi dito, you can be brilliant, but if you can't share your thought in simple way, your insight are not worth much. Kahit sobrang talino kang tao, kung hindi mo may paliwanag ng simpleng way lang, di ba po, ang salita ng Diyos, it worth nothing. It worth nothing. Di ba? So, yung Saddleback po Church, sabi dito, is the most highly educated communities in America. Yet, di ba po, kahit na sila ay sikat at sila ay communicator, di ba? Sila ay educated sila on how to communicate sa Amerika, ginagawa pa rin nila ng simple yung kanilang paghahayag to make the message. Di ba? Na mas maa-absorb ng tao, mas maintindihan ng tao, na mas mabe-bless yung mga taong nakikinig sa kanila. Hindi ibig sabihin, sinabi po na simple, ibig sabihin mababaw ka. Hindi ganun yon. Ang simple pong nagpahayag ni Jesus, pero bakit, di ba? Ang daming naligtas. Hindi ibig sabihin mababaw at simple lang yung pagpapahayag mo ng salita ng Diyos, hindi ibig sabihin hindi tumagos sa puso yun ng tao. Naiintindihan niyo po, di ba? Hindi ibig sabihin simple yung mensahe mo, ibig sabihin mababaw yung magiging pananampalataya nila, hindi. Kasi, katulad ng isang tao, mararamdaman niya lang that you care about her or about him when you care. Kapag tinulungan mo siya. Kahit ano pang sabihin mo magagandang salita, hindi ka naman tumutulong, di ba? Hindi niya mararamdaman that you care. Hindi niya mararamdaman that you love. Kahit pa sabihin mo ng ilang beses sa boyfriend mo na I love you, pero hindi mo naman siya binadamayan, what's the sense? Simplehan mo lang. Amen? Kaya, simple, hindi ibig sabihin mababaw. Simple, hindi ibig sabihin, hindi dapat maintindihan, kundi andun yung malalim na understanding sa salita mo. Amen? Kaya ito po yung sinasabi sa atin ng Panginoon, this is the day that the Lord has made. Simple. Di ba? Ang simple lang na sinasabi niya sa Psalm. This is the day that the Lord has made. Habang nabubuhay ka, have a nice day. Di ba? Sa presensya ng Panginoon. Mabuhay ka na, di ba, nakikita niya yung kabutihan niya sa buhay mo, na mag-glorify yung buhay niya. Simple. Pero may impact. Di ba? Yung sermon na, andun yung strong line na i-consider ng Panginoon, ay ng mga kapatid, ng mga tao, na mga nakikinig sa preacher na yon. Nagiging interest sila mabuhay. Di ba? Hindi mo kailangan palalimin o impress yung mga tao, kundi yung may kabuluhan na sasabihin mo. Yung istorya na magko-communicate sa kanila. Na kahit pa less 2,000 word ang gamitin mo, may impact. May transformation doon sa information na pinahayag mo. Na kahit 900 word lang yung ipaliwanag mo. May gamit. Simple. Na sa buhay natin, no, yung nakikita lang nila yung the way tayong mamuhay. Na-observe ng tao yung simpleng word kaysa sa big word na ginagamit mo. Pero nakahide naman yung insecurity mo. Katulad ng mga eleksyon, pangako ng pangako, ang gaganda ng mga salita, pero nakahide doon yung insecurity nila, nakahide doon yung mga pagiging plastic nila, pagiging di nila totoo. Just be simple. This is me. Simpleng binago ng Diyos sa biyaya at habag. But I can do more because the strength of the Lord is with me. Amen? Diba? Simple eh. Diba? My strength, diba? I can do all things. Dahil sa Panginoon na nagbibigay ng lakas sa akin. Hindi sa sarili kong lakas, kaya ako nagagawa lahat ng bagay na to. It's all because of Him. Simple. Pero it will glorify God. Hindi mo kailangan na maraming salita. Amen?
Purihin po ang Panginoon. Sabi nga no, maging impact tayo, maging isa kang tao na, alam niyo yun, yung handa ka ba na agawin yung kaluluwa ng isang tao para maligtas sa impyerno sa pamamagitan lang ng storya mo. Sa pamamagitan ng simpleng pagtulong mo, kasi sabi ni God, nakita ko, salamat sa pagdalaw mo sa akin nung ako'y nasa kulungan. Nung wala akong nakain, binigyan mo ako ng pagkain. Kailan po yun, Panginoon? Diba? Hindi dahil nung nag-fasting ka o nanalangin ka ng sobrang dedicated mo, pero walang gawa. Si Cornelius, hindi tiningnan ng Diyos yung pagpapasting niya. Ano yung nakita ng Diyos niya? Sa Diyos sa kanya, kahit hintil siya. Yung pagtulong sa kapwa niya, ang nakita ng Diyos. Kasi hindi mawawalan ng halaga kapag puro yung puso mo na tumutulong sa kapwa mo. Hindi pakitang tao. Mas nakikita ng Diyos yun. Amen? Simplehan po natin na katulad ng Panginoon na nagbigay siya ng interesting style na nag-speak sa crowd sa simple at payak na salita. Nadidelight yung mga tao. Na-encourage sila to change, to follow Jesus. Amen? Purihin po ang Panginoon. Let's pray. Heavenly Father, we glorify your name, Panginoon. We thank you sa message ngayong oras na to na naging impact, Panginoon, yung goodness mo, yung mga testimony nila, yung buhay nila na niredeem mo, Panginoon, Lord, from darkness to light, Lord God, na ang buhay namin maging isang patotoo sa mundong ito na maging ilaw at asin kami, Ama. Salamat po sa wisdom, knowledge, and understanding. Salamat po sa tinuturo mo, sa paghubog mo, sa pagtatransform mo, sa pagsasanctify mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Lord, make your way sa buhay namin because our thought is not your thought. Our way is not your way. Lord, let your will be done sa buhay namin. Pagpalain mo ang bawat isa na magkaroon kami ng strategy, Panginoon, na magkaroon ng interest yung mga tao sa paligid namin to listen your word and your truth, Lord God, na magbibigay ng information sa kanila to transform their life, Father God, na sumusunod sa iyo, Panginoon, ng may humility at kagandahang loob. At Lord, pagmamahal na nagmumula sa iyo. In the mighty name of Jesus, I pray, our Lord and Savior, in Jesus' name, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, I pray. Amen and amen. Glory to God po, and God bless po. Back to you po, Ate Meds. Amen. Salamat po, Sis Bebs, sa kapahayagan ng salita ng Diyos. Tunay nga na ang Panginoon